Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at magbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago pong lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa akin sa pang-araw-araw. Naway bigyan mo po ako ng sapat na kaalaman at karunungan upang pag-aralan ko at maunawaan ng iyong mga salita. Lord, kayo na po ang manguna sa akin. Tulungan mo po may apply ko ito sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa mga pagkakasalang aking nagagawa. Naway mailayo mo po ako sa lahat ng tukso at kapamakan. Lord, ikaw na po ang manguna sa akin. Naway ang kalooban mo po ang siyang masunod. At pinumuri kita, Lord. Pinasasalamatan kita sa lahat ng oras at pagkakataon. At ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At ang topic po natin ngayong araw ay ang definition, define your God-given goals. Sa bersong ating unawain ay ang Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. O sa Tagalog naman po, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya ating lakaran. At para naman po sa ating teaching purpose, we are God's workmanship. Sa pangalawa naman, identity, we are created in Christ Jesus. At sa ikatlo naman po, contribution, we have good works to wait lang po. We have good works to accomplish. At sa para naman po sa ating application, define our God-given goals, define who we are in Christ, define our specific contributions. Yun lamang po. May mga napulot po tayong mga keynotes. May apply po natin ito sa ating buhay. At maraming salamat po.